ولو كره yung ating mga kapamilya, anak, asawa, kamag-anak, katulad ng Ibrahim alayhi salatu wasalam, siya ay may worry sa kanila na kung paano nila susundin yung kautusan ng Allah. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد. Yung mga kasama natin, baka nandyan yung mga ibang mga leader natin, welcome kayo. At ito, nandito yung isa sa kaibigan ko si Kapugatan sa Pilipinas. Ito, nanggagaling sa kanya yung baril dyan. Sa isang tawag ko lang, sabi ko padalaan mo ko ng baril para sa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Inna at-taqwa kama dhukira fil hadith ra'sul amri kulli atau kama qala alaihi salatu wassalam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli dinin 'idun wa hadha 'iduna atau kama qala alaihi salatu wassalam atau likulli qaumin 'idun wa hadha 'iduna kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam. Mga kapatid, mga magulang, itong araw na to ginugunita natin yung pamumuhay ng Ibrahim alayhi salatu wassalam, yung mapupulot na aral sa kanyang pamumuhay. وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره Yung ating mga kapamilya, anak, asawa, kamag-anak, katulad ng Ibrahim alayhi salatu wasalam, siya ay may worry sa kanila na kung paano nila susundin yung kautusan ng Allah. Ganun din dapat tayo na ilagay natin sa ating responsibility ng ating mga asawa, kamag-anak, kapamilya, kaibigan, paano sila lahat sambahin, sundin ang kautusan ng Allah at umiwas sa bawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinaka-moral lesson, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil doon, pwede tayong magbanggit ng ilang points, pwedeng 10 points kung ano ang mapulot na aral sa pamumuhay ng Ibrahim alayhi salatu wasalam na sana ay pag-uwi natin, ay baunin natin at isabuhay natin sa ating kabuhayan dito sa ibabaw ng mundo. Unang-una, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mapulot na aral sa pamumuhay ng Ibrahim alayhi salatu wasalam ay yung kanyang matatag na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pa siya ay na-pressure, kahit pa siya ay na-torture, pinahirapan ng kanyang mga tao nung hindi siya sumunod sa kanila sa pagsamba sa bato, pagsamba sa kahoy. Dahil siya ay sumasamba sa Allah, hindi niya binitawan yung kanyang pananampalataya, hindi niya giniba yung kanyang pananampalataya sa Allah. Bagkos siya pa ay naging mas matatag. Siya pa ay nagtiwala at nag-hope sa mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yung ating pamumuhay dito sa mundo,
pagsubok, mapa-personal man na pagsubok yan, o kaya pagsubok sa komunidad, societal pressures, ay dapat wag natin iala yung ating pag-aagama, wag natin iala yung ating pananampalataya. Dahil may makikita yung kapatid, meron tayong mga, siguro iba sa ating kapatiran na Muslim, na pag sinubok yung kanyang pananampalataya, between sa kanyang trabaho, between sa kanyang business, o kaya between sa kanyang kaibigan, minsan mas pinili nila yung kanilang business, yung kanilang trabaho, yung kanilang kapamilya, kaibigan, kahit na pa nalalabag nila yung kautusan ng Allah, which is hindi yan ang tunay ng Muslim. Ang Muslim, hindi niya isasakripisyo yung kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang puntos, mga kapatid, yung pagiging obedience at submission ng Ibrahim alayhi salatu wasalam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inutos sa kanya na katayin yung Ismail, kanyang anak, pinakamamahal na anak, isa sa pinakamamahal niyang anak, pero hindi siya nagdalawang isip na sundin yung kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagdalawang isip na sundin yung panaginip na ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito rin tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. We should prioritize our obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. We should trust His commandment. At pag sinundan natin, o kaya naging masunurin tayo sa kautusan ng Allah, we will gain benefit from it. We will gain barakat from it. Minsan sinusubok tayo sa mga kautusan ng Allah. Example, halimbawa yung tao nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ayun, dumating na yung salat tutur, pero oras ng kanyang trabaho, pinapapili siya. Kanyang sambayan o kanyang trabaho. Ito ay sinusubo kanyang pananampalataya. Dapat sa isang Muslim, huwag niyang isakripisyo yung kautusan ng Allah dahil lang sa mga kamunduang bagay. At pag ginawa natin yung kautusan ng Allah, gagantimpalaan tayo dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng ginawa ni si Ibrahim. Ibis ng makatay niya, ang nakatay niya ay tutal yung sheep kung saan pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, may kapalit yung pagsunod sa kautusan ng Allah, may malaking gantimpala na kapalit. Pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang magtitutunan natin na lessons ay yung sacrifice at generosity. Yung kailangan natin magsakripisyo sa bawat bagay, mahalagang bagay, dito sa mundo, kung gusto natin makamtan, kailangan natin magsakripisyo. Kung gusto mo magkaroon ng pera, kailangan mo magsakripisyo sa oras mo, sa lakas mo, trabaho mo, business mo, kailangan mo magsakripisyo. Ano pa kaya para sa pananampalataya? Ano pa kaya para sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala? Gano'ng kalaking sakripisyo ang kailangan natin sakripisyo para makamtan natin yung tunay na pananampalataya sa Allah? O kaya, gano'ng kalaking yung sakripisyo na kailangan natin ibigay para makamtan natin yung paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala? At yung pagiging mabait, pagiging mapagbigay. Kumbaga, ibigay natin yung ating kaya na lakas, o kaya mapamaterial man yan na tulong doon sa ating mga kapatiran, doon sa ating mga kapatiran na nangangailangan. Pang-apat, isa sa puntos o kaya points na maaral natin dito sa story ng Ibrahim alayhi salatu wasalam ay yung pagkakaroon ng patience at perseverance. Yung pagtitimbi at pagiging matatag sa mga dumadaan na pagsubok dito sa mundo. Dahil yung pagiging matimpi at pagiging matatag, ito ang tunay na makakatulong sa atin dito sa ibabaw ng mundo. Kung saan, alam naman natin itong ibabaw ng mundo, yung pamumuhay dito ay puno ng pagsubok. Pag yung tao walang pagtitimpi at hindi siya matatag sa kanyang pananampalataya, 100% na hindi siya magiging magkatagumpay dito sa pamumuhay sa mundo. Pag wala kang pagtitimpi, halimbawa sinubok ka sa iyong risky, sinusubok ka sa iyong risky. Ngayon kung wala kang pagtitimpi, kapatid sa pananampalatayang Islam, 100% hanap yung risky ng Allah dun sa pamamaraan ng haram. Kasi wala kang sabar, wala kang pagtitimpi. So napaka-importante nitong pagtitimpi, patient dito sa pamumuhay natin, sa ating gawain sa daily lives natin para makasurvive dito sa ibabaw ng mundo, lalo na sa kabilang buhay, at makuha yung gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, yung pagkakaroon ng malakas na koneksyon sa ating mga pamilya at community values. Kumbaga, we should support our family, our friends, mga kamag-anak natin, relations natin. We should have a nice, maintain a good relationship with them. Hindi lang sa kanila, kung bagkos, pati rin sa ating mga komunidad, sa ating
komunidad, dapat magkaroon tayo ng positive na connection sa kanila, relationship sa ating komunidad para mas maging mabuti yung ating pamumuhay doon sa mundo. Dahil yung pagkakaroon ng mabuting connection, relationship sa ating pamilya, sa ating komunidad, ito ay mga katulong sa atin na maging madali yung pamumuhay dito sa mundo. Pang-anim ay yung isang maupunod sa ating Ibrahim a.s. ay yung pagtutol sa mga gawain na injustice. Kumbaga pagtutol dun sa mga gawain na